Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardines Sir Mio Vlogs. Sumatin po ang kasaganahan na dulot ng taon na ito. And for today's update and for today's video ay ibabahagi ko po yung aking halaman na isa sa mga pinakamaswerte, pinakamakapangyarihan, pinaka-unique, pinaka-stunning sa lahat ng bulaklak. Ito po yung tinatawag na bromeliad plant. So ang kanyang bulaklak po ay sumisimbolo ng kasaganahan, ng karangyaan, ng katatagan, ng pagmamahal, ng paggaling at ng paghilom. Kung kaya po wag na wag po kayo magpapawala dahil isa po ito sa mga halaman na madaling paramihin, madaling alagaan at sila po is tunay na kapag napamulaklak mo, ito na po ang tutulong senyales para po mabago ang takbo ng ating buhay sa kasalukuyan. Ang ganitong halaman po is naglalabas po ng isang bulaklak na siyang pinakamaganda sa lahat ng bulaklak dahil na rin po sa kanyang pinaka itsura na isang bulaklak lamang po ito, pero kung mapapansin nyo po is mahaba po ang kanyang bulaklak. So ang bulaklak na gintong bromeliad plant po ay isa sa mga pinaka maganda dahil po ito po ang pinaka-unique at pinaka-exotic na bulaklak sa lahat po sa larangan po ng plant kingdom. Ang kanyang bulaklak po ay may stunning vibrant na kulay at ito pong ganitong halaman po is native po siya sa Central at South America. So ang kanyang bulaklak po is mayroong variety ranging from bright pink, yellow, orange, and red. Pero itong variegated na bromeliad plant ko is ang kulay po ng kanyang bulaklak po ay reddish to orange po. So ang bromeliad flowers po is meron po siyang kahulugan at simbolismo na siyang recognizable for many centuries. So ang bromeliad plants po ay mayroong cultural significance at ginagamit po ito sa various rituals, ceremonies, and traditions. So ang kanyang bulaklak po ay recognized bilang spiritual protector at sila po is associated din po sa spiritual magnificence. So pinaniniwalaan po na ang bromeliad po na ganitong halaman ay may kakayahan po para po i-ward off ang negative energy or evil spirits sa ating bahay, negosyo, workplace, at kahit na saang lugar. So, pinaniniwalaan din po na ang kanyang bulaklak po ay meron siyang divine connection sa ating kalawakan or universe. Sila po is sumisimbolo ng celestial antenna na siyang tutulong para po maibalik at maibigay sa atin ang spiritual energy at ang ilaw para po sa ating surrounding areas at nakakatulong din po ito sa pag-unlad ng ating divine at spiritual energy. Ang ganitong halaman din po ang meron po siyang significant role sa various spiritual practices po. Ang kanyang bulaklak po is ginagamit po para po linisin. Kumbaga, symbolizing purification at ito rin pong bulaklak at halaman na ito ay tutulong po para po linisin ang ating katawan sa mga hindi ka nais-nais na enerhiya na siyang minsan nagiging sanhi ng pagtatalo, yung masamang ugali po natin ay kanyang inaabsorb po. Ang kanyang bulaklak din po is may kakayahan po para po magkaroon ng improvement ang hangin, particularly pagtatanggal ng mga harmful chemical toxins kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene. Isa rin po sa mga bagay na dapat nating consider para sa ganitong variegated na bromeliad plant is kung may mga halaman na ganito is wag po tayong matatakot na i-prune. So pruning po is pagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na mga dahon, tangkay, ugat, yung mga tuyong bahagi niya po is kailangan tanggalin po para po makitaan po natin siya ng magandang postura or kaanyuan. Wag po tayong matatakot na tanggalin dahil nakakasagabal po, hindi po yun nakakabuti at nakakaganda para sa ating halaman na bromeliad plant. So, ang ganitong halaman din po, base na rin po sa aking experience po,
isang kanyang kakayahan po, pwede po siyang gawing aesthetic or display sa ating bahay para po lumabas mo ang kanyang kagandahan at mag-promote po ng healthier at more spiritually fulfilling lifestyle. Yes po, simula po nung nagkaroon ako neto sa aming bahay ay hindi po ako makapaniwala sa napakagandang taglay na enerhiya na positibo at isa rin po ang halaman na ito sa tumulong din po para po ma-monetize ang YouTube channel ko na si Sir Mio Vlogs. At ang ganitong mga parts po ay kailangan po nating tanggalin dahil hindi po siya nakakabuti, nakakapangit po siya sa ating halaman. So ang pagdidilig dito is done every 2 weeks po. Ang labis na tubig po kapag kanyang nakuha po ay hindi nagiging maganda dahil po yun sa water stagnation, at kapag po na-retain ang tubig sa mismong pinaka pot niya ay yun po ang pinaka root cause ng mabilisang pagkabulok ng ugat, at eventually kapag namatayan po tayo ng mga lucky feng shui houseplant po ay hindi po yun sumisimbolo ng maganda o ng isang magandang kapalaran or oportunidad. Dapat po i-monitor natin at i-check po ang status ng tubig ng lupa para sa ating variegated na halaman na ito, at ang lupa po na dapat nating gamitin para sa halaman na ito is yung loamy to sandy soil. Yes po. Then nakakatuwa dahil marami na siyang babies. Kumbaga isang part lamang po ito, pero ngayon napakadami niya. So 1, 2, 3, 4, 5. So meron po siyang 5 na plantlets ang tumubo sa mismong kanyang mother plant. Ang pinaka mother plant niya po is itong pinaka malaki dito. At sa kanyang palibot na mga bahagi or gilid ay nakakatuwa po dahil after how many months, so 6 months na po itong propagation ko, at hindi po ako makapaniwala dahil marami na po siyang supling anak or babies po ang kanyang naibigay. So wag po tayo matatakot na tanggalin ang mga parts na iyon dahil puminsan nakakasagabal po iyon sa paglaki, pagtangkad ng ating halaman na variegated. So ang ganitong halaman din po is meron po ako kaso ibang variety po siya. So common variety, pero ang fini-feature ko ngayon is yung aking variegated na bromeliad plant. And so isa rin po sa mga dapat natin consider yung light requirement. They can try po 3 to 4 hours yung init. So pagpasensya nyo din po, medyo mainit po dito sa place ko. Kumbaga tirik na tirik po ang sikat ng araw. Talaga maganda po ang ating umaga ngayon. Then also, ang bromeliad din po ay kinoconsidered po siya ng many artists at writers for generation as muse. Bakit siya muse? Dahil po ang kanyang bulaklak po ay sumisimbolo ng isang kapayakan, kapurihan, magandang oportunidad para sa isang babae para po mailabas po ang kanyang kagandahan, especially ng kanyang puso, ng kanyang pag-uugali at ang kanyang katangian bilang isang dalagang Pilipina din po. Then also ang bromeliad din po ay sumisimbolo ng pagmamahal, temptasyon at desire. Kumbaga in visual artist, ang kanyang bulaklak po ay nagre-represent din po ng beauty, ng passion at ng originality. Ang kanyang unique na shape ng kanyang bulaklak po, sila po is nakakatulong para po ma-inspire po ang mga artists at writers dahil na rin po sa magandang team na kanyang ibinibigay, particularly sa paintings, sculptures at jewelry. So they can also intricately form petals. Yung bulaklak ng ganitong halaman po is sumisimbolo din po ng vibrant colors na siyang nakapagka-captivate ng atensyon ng lahat ng uri ng art lovers and collectors. So, ang ganitong bromeliad po na variegated po is madali po talaga siyang paramihin. Kumbaga, ang pag-fertilize po, isa rin po sa mga lucky feng shui benefits ng ganitong halaman. Kapag meron ka nito, is talagang ito po mag-a-attract ng positive flow of energy at para po tanggalin ang not so healthy vibrations, energies na present sa ating bahay. So ang ganitong bromeliad po is may kakayahan din po para mag-adapt sa different conditions at also sumisimbolo din po
ang ganitong halaman sa pag-overcome ng hardship, ng ating challenges sa buhay. Kumbaga, hindi niya po kailangang diligan at nagtatry po siya kahit wala po siyang dilig ng more than 3 weeks.